Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na tang with evidence. Naku po, pinapakontempt ni Congressman Rodante Marcoleta si Atty. Ricky Tumotorgo. Naku, Atty. Ricky, sinirmonan at plano pa itong ipadisbar ni Rodante Marcoleta kasi daw may video itong si Atty. Ricky na kung saan sinabing huwag magpalinlang kay Rodante Marcoleta. Tinanong ni Rodante Marcoleta si Atty. Ricky, tapos hindi siya makasagot-sagot. And later on, hinanap niya ang video at doon siya nag-explain kung bakit niya nasabi doon. Pero hindi kumbinsido si Rodante Marcoleta sa explanation ni Atty. Ricky Tumotorgo. Tapos, sabi ni Rodante Marcoleta, you have to apologize to me. Pero, sabi ni Atty. Ricky, I won't apologize. At doon parang nagalit na si Marcoleta. 'Di ba? At pinapakontempt, cite in contempt si Atty. Ricky Tumotorgo. Nako, heto na kabibig ha. Ang video ng kanilang bakbakan, ang video ng kanilang sagutan mga kabibig, panoorin natin. Saan kayo papanig? Kay Rodante Marcoleta or kay Atty. Ricky Tumotorgo? Vlogger pala siya, no? Hindi ko siya kilalang vlogger mga kabibig. Pero may maganda siyang mga political views sa topic na dinidiscuss niya. Let's respect him naman, 'di ba? Baka in fairness naman, sabi daw dito is itong si attorney is lawyer at nagtuturo. Ito na kabibig, manood tayo mga kabibig. And we'll proceed with the Congressman Plato. Yes, Mr. Chair, salamat. Last na po ito. So hinahanap ko po talaga yung vlog ko na yon kung tungkol saan. So nakita ko na po, October 21 pa po pala yon, 2024. Oh, matagal na. May post kasi si Honorable Congressman Marcoleta. Ang post niya, yung tungkol sa pagbisita niya sa Naga. Taga-Naga po kasi ako. Nakipagkita siya kay former Vice President BP Leni. So ang post ni Honorable Congressman Marcoleta na yun yung mark ng pagiging state. Taga-Naga siya, so it means supporter siya ni VP Leni. So kakamping siya. Maybe, di ba? Kasi taga-Naga, most taga-Naga, love nila si VP Leni Robredo. Makakamping ito or I don't know kasi hindi ko siya kilala eh. Comment down below kung kakamping ba siya or noon pa ito ay supporter ni BBM or ng gobyerno natin ngayon. Man, kasi hindi siya kay Duterte, kay Marcos, kay Leni, para sa kanya unity. Tama. So yung topic ko, huwag padadala sa pakulo at panlilinlang. Anong panlilinlang doon? Explain ko yung sinabi ko kasi opinion ko po ito. Sabi ko, oo nga, hindi panlilinlang yon. Nakipag-handshake ako. Kaya nga ang sinabi ko, unity begins. Sabihin ko lang po yung sinabi ko doon sa vlog ko. Hindi, panlilinlang ba yun? Mr. Chair, point of order lang po. Para what is the point of order? Point of order po hindi, yes. Dapat po Chair. Okay. You So, what is the point of order Kasi you gave of time to Congressman Planscar? attorney. I'm still speaking. Sorry. What's the point of order of Ms. Point of Planscar? order po yung conduct nung palitan nila ng exchanges of words. So you have recognized po Attorney Ricky. So let him explain before our colleague Marcoleta. Okay, I'll be letting and please address both of you. Please address the chair para hindi po nagsasagutan. All right. Thank you. So we'll be letting Attorney Ricky to reply, and then I'll give a chance to Congressman Marcoleta also to ask you as well. Sige. Yes po, Attorney Mr. Ricky. Chair, thank you po. Ang sabi ko lang po, kasi kanina po, tinatanong ako tungkol dun sa vlog ko na yon. Hindi ko talaga maalala sa dami ko ng vlog. So, binasa ko po, pinanood ko. So, tungkol po yun sa post ni
Honorable Congressman Marcoleta. Sabi niya, reading from netizens, reactions on my brief in casual meeting with former VP Lenny. After my trip to Sipokot, I now realize how really divided our people are. Reaching out to all our leaders can also be personal. Our ability to show our humanity beyond the realm of political. How else are we able to exemplify the true meaning of statesmanship if you refuse to extend your hand to all who wants to grasp it? I believe unity always begins with the handshake. Tapos may picture siya, kasama niya sa BBBM, si Duterte, si Lenny, si Sara. Anong mali doon? Di ba ang motto ng BBM administration is unity? Ito kasi ang problema sa mga ibang tao kasi pag kagaya ng pumunta si BP Sara sa Naga, binash nila, plastic daw si BP Sara. Di ba gusto nyo mag-unity? Ito, matagal na to, October, pumunta si Rodante Marcoleta kay VP Lenny, nakipag-shake hand. Tapos, wag magpanin lang. Grabe, no? Ang reaksyon ko doon, sabi ko, wag tayong padadala doon sa pakulo na yon at panlilang na. Kasi sabi ko, ang totoong statesman, ang paninindigan niya para sa bayan. Hindi ko nakita kay Congressman Marcoleta na ang mga paninindigan niya sa issue ay para sa bayan. So honest opinion ko po yun. Yun po yung ano ko. So, hindi yan nakikita na may paninindigan si Atty. Marcoleta. Wow. Well, Hindi po ako doon, hindi po malicious yung ano ko, yung intention ko. Mr. Chair, may I react? Marcoleta, now you have the floor. Pinutol mo lang, attorney. Oh. Ang kasunod nun, alam mo, tingnan po ninyo yung record ni ni Congressman Marcoleta. Siya yung nagsara sa ABS-CBN. Ang yabang-yabang niya. Yes. Isipin mo, sasabihin mo sa akin, you do not even know the issues. Attorney, alam mo ba yung issue sa ABS-CBN? Alam, Yes. sabi naman si attorney. Sinabihan yung mayabang si Marcoleta. Tapos, kinunik niya ang issue ng ABS-CBN sa statement ni Atty. Marcoleta. So, natural, sino bang hindi mapipi kung nasabihan kang nililinlang ka ng kapwa-tao mo, nag-shake hands ka lang kay Lenny Robredo, sabihan mo na, ito wag ha, nanilang lang tao yan, hinay-hinay tayo, manlilin lang ng tao yan. No. Yes po. What do you know about it? Mr. Chair. Galit You can reply, Attorney Ricky, please. Mahaba po yung mga issues. Pero ang niraise nyo pong issues doon, maraming hindi binabayaran na tax ang ABS-CBN, may mga properties na in-acquire na illegal yung pagkaka-acquire, hindi binabayaran ng mga workers. So, mainly po yun yung nakita kong niraise yung issues nung pinasara yung hindi binigyan ng renew yung franchise. So, Mr. Chair, ano ang panlilingdang doon? Ni hindi mo alam yung Philippine Depositary Receipts, ni hindi mo alam yung corporate layering, ni hindi mo alam yung transfer pricing na ginamit nila para magkaroon tax evasion Agoy. through Big Dipper. Ni hindi mo alam ang napakarami nun. Pagkatapos magbibintang ka na pakulo lang lahat ito, tako'y nanlilin lang. Ano ang binibigay mo sa followers mo, Mr. Chair? Wala kang masabi na panlilin lang eh. Ang sinasabi mo ngayon, opinion eh. Pwede kang humabi ng opinion. Attorney ha, kung talagang attorney ka. Pero huwag kang mag-chat na ako'y nanlin lang. Attorney ha, kung talagang attorney ka. Oo nga, no? Knowing Marcoleta is also a lawyer, so of course, alam niya kung how a lawyers behave, how a lawyer able to give opinion and the same time guide those viewers na nanonood sa kanya. Uy, si Marcoleta na ang nag-mention, I don't know kung lawyer or attorney ka. Grabe, ang sakit nun. Tapos, si sir ay nagtuturo pa, ano kaya mararamdaman na kaya mga estudyante, no? Ano kaya nararamdaman ni Attorney Ricky, no? Parang ni-lockdown siya. Yan ang pakiramdam ko, ha? No. Well, that's the assumption, that's the opinion, that's the views of Attorney Marcoleta kasi sinabihan siyang manlilin lang at wala nang basihan ang sinasabi ni Attorney Ricky. Lang ng mamamayang Pilipino. You want to reply, Attorney Ricky? Yes, Mr. Chair. Ayun, Okay, yun go po ahead. yung, kaya ko po sinasabi na yung ako naninindigan na yung vlogging ko, hindi po fake news kasi opinion ko po yun. Basta mo na lang sasabihin, Mr. Chair, na opinion mo yun, pero kinarge mo ko na manlilin lang. Tama. Opinion ba ang sasabihan mong manlilin lang ang tao? Ala ka, attorney.
Hindi ka ba magsasabi ng facts mo kung paano ako nanlinlang ng Pilipino? Abogado ka, di ba? Hala, oh my goodness. Mr. Chair, abogado daw ito eh. Attorney, you want to answer back? Again, Your Honor, yun na rin yung sinasabi kong concepts natin na ang mga public officials, ano yan, talagang open sila na punahin, i-criticize, medyo masakit minsan, pero yan yung pagkakaiba ng public official sa private citizen. Mr. Chair, hindi siya nagkikriticize eh. Sabi ko nga, binigyan kita ng halimbawa doon sa isang babaeng vlogger Sino yung na sinabi niyang tanga ako at ikinahihiya ako ng lahat ng mga members ng INC. Pinatawad ko na siya ron eh. Masakit yun pero dahil meron siyang nakitang ganun. Pero ikaw sinabi mo eh, nanlin lang ako eh. Ngayon sinasabi mo, may opinion ka, nanlin lang. Wala kang masabi ngayon kung ano-anong ginawa ko para manlin lang ako ng Pilipino. Tama. Hindi ka abogado eh. Ala, hindi ka abogado. Hindi opinion ito. Mr. Chair? Yes, sige. Okay na po siguro Hala. kasi marami pa sigurong pag-usapan. Hindi makasagot si attorney. Nako, hindi makasagot, hindi makadepensa si attorney. Kasi baka alam niya attorney nagkamali talaga siya. Kasi iba yung opinion at iba yung nagbibintang ka. Diba? Tayo nga, hindi tayo attorney, pero alam natin kung ano ang opinion, ano yung pagbibintang. Tapos nagbibintang ka na walang sapat na ebidensya. Yun ang pinupuna ni Marcoleta. Ngayon, hindi makasagot si attorney. Kaya yung next answer niya is baka tama na po ito. Diba? So napahiya si attorney mga kabibig. Diba? So wala nang madepensa si attorney. So mingi siya ng tulong ng chairman niya. Baka marami pang gustong magtanong or kung ano. Tapan. Ikaw ang manlilin lang. Hala, Okay. Thank you so much to both of ikaw ang manlilinlang. Oh my G. Mabigat yun. Naku po. you. We exhausted that issue and we let the both parties to say their piece. And that's the spirit of this committee, no? Para maging balanse po tayo and fair. In fairness ha, si Dan Fernandez ngayon is very fair, very kalma, talagang ano parang ano siya, ayaw niya ng gulo, ayaw niya ng maraming mga pangyayari, maraming drama. In fairness kay Dan Fernandez ngayon. I want him to apologize, Mr. Chair. Oh, ito na. Hindi. Kung abogado ka talaga, Sorry, Mr. Chair, I won't apologize. Oh my goodness. Sorry, Mr. Chair, I won't apologize. Sila, grabe. Kung abogado ka talaga, hala, kung Mr. Chair, I want, again, balik nga natin yung that time, parang grabe yun ha. Grabe yun. Ito na. With that, we'll dwell to the next issue, no. Ano na muna tayo sa interpellation. Balikan na lang natin mamaya issue yan. Grabe. Kung ayaw niya mag-apologize, but I think we cannot force him to say sorry about it. Mr. Chair, I move that he be cited for contempt. Agoy. So there's a motion Peddling to, lies okay. before this committee. Hala. So I cannot even answer simple questions kung paano ko nilinlang ang mga Pilipino. We Agoy. cannot just let people, kahit na ba public figures tayo eh. I give him the chance. okay, 1 minute suspension. Oo nga, no? Kasi kung walang masagot si Attorney Ricky at hindi makaprovide ng ebidensya kung paano naninlang si Marcoleta sa tao, pwede naman siya mag-apologize. Wala namang mawawala kung apologize. Well, people will judge you. Ay, mali pala siya. O, yung vlogger na to, mali pala. Pero talagang si Attorney Ricky, talagang he stand on his ground. Talagang sinabi niya, I won't apologize. Opinion ko yun. Oh, kaya pinasight in contempt ni Marcoleta. Ang tanong, matutuloy ba ang cite in contempt? Di ba grabe, no? As in, grabe yung astig din ni Attorney Ricky. Tapos, I won't apologize. Grabe. Nako, para ding na ano ba, parang nasampal din si Rodante Marcoleta sa sinabi ni Attorney Ricky na I won't apologize.
Oh, my goodness. Kaya, yung pagsabi ni Atty. Ricky na I won't apologize, yun ang nag-push kay Marcoleta na i-cite in contempt Okay, si Atty. Ricky. Yun. hearing resume. The parliamentary status ng ating committee, there's a motion that was moved by Congressman Marcoleta to cite Attorney Ricky in contempt. Unfortunately, Congressman Rodante Marcoleta is not a member Oh. of any of this committee. Ha? So he cannot move any motion regarding this issue. Oh. I'm sorry, Congressman Marcoleta, because I've been informed that you are not a member of any of the committees. Oh. And according sa ating rules, hindi po ba pwedeng Mr. Chair, may I ask my friends in this committee Hmm. who are well-intentioned enough, and I think they wanted also to protect not only the reputation of this committee, but I think in the interest of truth. Mm. With that, Mr. Chairman, siguro, Mr. Chairman, Co-Chair. Nagulo. While, sige, Congressman Okay. So yun na nga kabibig, yun ang nangyari. Si Dan Fernandez naguluhan na din sa nangyayari. So ano sa palagay niyo kabibig? May makakontempt kaya si Atty. Ricky Tumuturgo? May basihan ba si Atty. Ricky Tumuturgo na sabihan niyang maninlang si Atty. Rodante Marcoleta? May karapatan din ba na talagang pinapasite in contempt ni Rodante Marcoleta si Atty. Ricky Tumuturgo? Ano sa palagay niyo kabibig? Yung iba nagsabing, ay napahiya tuloy si Atty. Ricky. Ay nasupalpal ni Atty. Ricky si Marcoleta nung nagsabi, I won't apologize. Oh, sabi ng mga netizens. So, labanan ng dalawang lawyer. Kung sino ang ma-pride, kung sino yung nagsasabi ng katotohanan, kung sino yung nagbibintang, kung sino yung gumagawa lang ng issue. Mga kabibig, grabe. Marami tayo na discover nitong TRICOM hearing na ito. Ang napansin ko lang talaga, honestly speaking, napaka-gentle, napaka-peaceful, napaka-friendly ni Dan Fernandez ngayon. Kumpara nung Quadcom. Baka sa Quadcom sobrang stress yun kasi ang daming pinag-uusapan. Pero dito nakafocus lang sila sa isang topic. 'Di ba? All about social media, all about yung mga vloggers, kung paano maghanap ng way to, in aid of legislation. Kaya nga, at konti lang ang dumating mga vloggers, mga 3 lang. Tapos yung mga resource persons from different departments nagpunta din. Tapos konti lang yung mga congressman na nandun. So hindi masyadong hindi masyadong madaming mga questions, madaming mga butt-ins, objections, or mga manifestations, yung mga ganun nangyari kabibig. So still, yun ang nangyari ngayong araw na to. Tingnan natin kung kailan ulit ang susunod na hearing kasi next week na yata yung election, tawag dito, election period na next week. So kailan kaya muli na makihearing hinggil sa TRICOM na ito, mga kabibig. So manghintay-hintay lang tayo ng mga update. So yun lang po, mga ka-OFW, kumusta? Oo, sana nasa mabuti kayong kalagayan at malapit ng election. Sino ba ang bubutuhan nyo? Kaya sabi ng ibang politiko at ilang politiko, dapat piliin ang tao na hindi sineserbisyuhan ang pera, kundi gustong magserbisyo para sa taong bayan. Alamin na kung sino yan, di ba? Alam ko yung iba nadududa pa, yung iba pumipili pa. But the best thing para makapili ka is try to research. Tingnan mo ang background ng taong ito, ano ba ang itulong sa gobyerno, may mga programa ba na until now existing, nakatulong ba ito ng sabi ng Pilipino, hindi ba siya involved sa mga scandalous na mga corruption, or wala ba siyang krimen na tinatago, mga ganun kabibig ba? Kasi wag na, enough na yung mga nabudol-budol tayo, di ba?
Maraming umiyak kasi nabudol. So yun lang po mga kaibigan ating Ladies Level for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news nating pag-usapan. Bye everyone! See you next time!